Inaasahan 2 hanggang 4 na tropical cyclones o bagyo na bababa o papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Setyembre. May mga landfall track na may peligro at posibleng sa extreme northern Luzon o southern Luzon na pupunta sa Hong Kong, mainland China o Vietnam. Maraming mga bagyo ang posibleng mag-enhance ng southwest monsoon o habagat, magdadala ng malawakang pag-ulan kahit hindi tumatama ng direkta sa bansa. Magandang hapon Pilipinas! Ito ang Pilipinas Weather ngayon. Kung bago ka sa ating channel, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe para updated ka lagi sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Bagong datos mula sa Pag-asa, ayon sa estado ng panahon, inaasahang magkakaroon ng 2 hanggang 4 na tropical cyclone o bagyo na posibleng pumasok o bumuo sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR na ngayong buwan ng Setyembre. Ang ika-3 bagyo may track na maaring maglandfall sa extreme northern Luzon, pagkatapos ay patungong Hong Kong o mainland China. Ang ika-4 na bagyo naman ay posible ring maglandfall sa southern Luzon tapos patungong Vietnam. May mga cyclone naman na may recurving path o patungong Japan o Taiwan. Maari pa itong magpalakas ng habagat o southwest monsoon kahit hindi tumama sa Pilipinas. Mga kababayan, ang buwan ng Setyembre ay kabilang sa pinakamabalitang buwan para sa bagyo. Ang Pilipinas na may regular na 4.8 na bagyo bawat buwan sa Northwest Pacific at aktibo talaga ang Philippine Area of Responsibility sa panahong ito. Batay sa climate outlook ng Pag-asa, inaasahan na may 2 hanggang 4 na bagyo ngayong buwan ng Setyembre. Ito ang mga pangalan ng bagyo na maaring pumasok sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Una narito ang bagyong Kiko, ang pang-11 bagyo ngayong taong 2025. Ayon sa datos ng Pag-asa, posibleng ngayong unang linggo ng Setyembre ay mabuo o pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Kiko. Huling ginamit ang pangalang ito noong September 2021. Isang malakas na bagyo na nagdulot ng matinding pinsala sa Cagayan at Batanes. Kung susundin ang kasaysayan, may posibilidad na muli itong magdulot ng malakas na ulan at pagbaha. Ang sumunod naman ay ang bagyong Lani. Kasunod nito, ang Lani, huling ginamit ang pangalang ito noong Oktubre year 2021 at nagdulot ng malawakang pagbaha sa Palawan at Visayas naman. Kilala si Lani bilang isang bagyo na hindi kasing lakas ng hangin pero matindi sa ulan. Kung mabuo ito ngayong Setyembre, dapat bantayan ang western section ng bansa kung saan malimit ang ulan kapag sinabayan ng habagat. Ang sumunod naman ay si Bagyong Mirasol. Ito ay bagong pangalan na ipinalit sa isang retired name, kaya wala pang kasaysayan na bagyo na ginamit ang pangalang ito. Subalit dahil Setyembre ang kasagsagan ng typhoon season, may posibilidad na maging isa itong malakas na sistema. Ang bago at hindi pa nasusubok na pangalan ay madalas na nagiging historical tulad ng nangyari kay Ondoy noong 2009 at kay Yolanda noong 2013. Kaya dapat seryosohin ang mga banta kung mabuo si Mirasol. At ang pang-apat sa listahan ngayong Setyembre na posibleng pangalan ay si Bagyong Nando. Huling lumitaw ang pangalang ito noong August 2019. Isang mahinang tropical depression na nagdala ng ulan sa hilagang bahagi ng bansa. Ngunit tandaan, kahit mahina sa hangin, matinding pag-ulan ay sapat para magdulot ng pagbaha at landslide, lalo na sa mga mabababang lugar at kabundukan. Ang mga bagyong malalayo na nakarating ng Philippine Area of Responsibility o PAR ay kadalasang may mahalagang papel sa pag-enhance ng habagat na nagdudulot ng indirect rainfall mas malaki pa kaysa mga direktang bagyo. Mga kababayan, habang pasok sa mas aktibong bahagi ng typhoon season, mahalagang tandaan ang estilo ng bagyong madalas nating makita, iyon na hindi man palaging dumadaing ang ating baybayin, malakas pa rin nagdadala ng ulan dahil sa epekto ng habagat. Maya-maya, talakayin natin kung paano ito nangyari. Tungkol sa climate pattern, kung may bagyong darating sa northern Luzon tulad ng maaring landfall sa extreme northern Luzon, Hong Kong track, makakaepekto ito sa klima o monsoon flow sa karatig ng mga rehiyon, lalo na sa hilagang Visayas at silangang Luzon. Pero tandaan natin, may mga bagyong kumikilos ng palayo, hindi naman tumatama sa Pilipinas, pero ang hatid nilang moisture ay maaring maging sanhi ng malawakang pag-ulan sa Luzon dahil sa enhance ng habagat. Isang magandang halimbawa ay noong Super Typhoon Gaime noong 2024 na hindi tumama ng direkta pero nag-enhance ng monsoon na nagdulot ng malawakang
malawakang baha sa Luzon. Kahit hindi direktang bagyo ang aasahan, kailangan nating maging handa sa epekto lalo na kung magkakaroon ng combination ng bagyo o monsoon flow. At ito naman ang ating heavy rainfall outlook. Bukas ng tanghali September 2 sa Occidental Mindoro at Palawan, may katamtaman hanggang malakas na ulan na 50 to 100 mm na buhos ng ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. At bukas ng tanghali hanggang Miyerkules ng tanghali September 3, Occidental Mindoro at muling makakaranas ng 50 to 100 mm na buhos ng ulan o dami ng ulan. Paalala, mas mataas pa ang inaasahang ulan sa mga bulubundukin at elevated areas, maari ring mas lumala ang epekto sa ilang lugar dahil sa nakaraang pagbaha o saturated na lupa. At para sa ating Bible verse, inspirational hope sa gitna ng bagyo o unos, ang Panginoon ang ating kanlungan at kalakasan mula sa Awit 46 verse 1. Isang paalaala sa gitna ng unos, may pag-asa at proteksyon mula sa Diyos. At ito ang inyong Pilipinas weather ngayon. Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe para lagi updated ka sa panahon at laging nagpapaalala, maging handa, maging alerto. Ito ang Pilipinas weather ngayon. Ingat tayong lahat!